Kilalanin natin si Rodolfo Vera Quezon Sr., na mas kilala sa kanyang screen name na Dolphy. Si Dolphy ay isang komedyanteng Filipino at itinuturing bilang hari ng comedy sa mundo ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Si Dolphy ay ipinanganak sa Herrera Street sa Tondo sa Maynila noon July 25, 1928. Ang kanyang ama ay si Melencio Espinosa Quezon na isang ship mechanic. At ang kanyang ina ay si Salud Vera Quezon na isang mananahi. Siya ay pangalawa sa 10 magkakapatid. Ang kanyang mga kapatid ay sila Corazon, Josefina, Melencio Jr., Laura, Aurora o Oring, George o Georgie, Jaime o Jimmy, Teresita at Jaime. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang video. Salamat! Si Dolphy ay nagsimulang ma-expose sa mundo ng pelikula sa murang edad. Habang siya ay nagbebenta ng mani at buto ng pakwan sa mga sinehan. Ang kanyang unang pelikulang may kulay na napanood ay ang Gone with the Wind. Noon World War II habang si Dolphy ay edad 13. Siya ay nagtrabaho bilang taga-shine ng mga sapatos. Tagalagay ng butones sa isang factory ng pantalon. Tagaayos ng mga bote. Nagda-drive ng karitela at marami pang ibang odd jobs na kanyang sinubukan. Habang ito ang kanyang buhay noon ay hindi niya nakalimutan ang kanyang libangan na regular na manood ng mga stage shows sa Live Theater at Avenue Theater. Naging idolo niya sa pagpapatawa ang comedy tandem ni Pugo at Togo noon. At ang pagsasayaw ni Denny Mac at Bayani Casimiro. Nagsimula siyang maging isang stage performer during Japanese occupation sa Pilipinas. Siya ay edad 17 noon kunin siya ni Benny Mac bilang isang chorus dancer. Tumagal siya ng 1 buwan sa Avenue Theater, pagkatapos ay lumipat siya sa Lyric Theater. Lumabas din siya sa mga show sa Orient Theater. Ang kanyang unang stage name na ginamit ay Golay. Kung mayroong magaganap na air raid, ang mga performer at mga manunood ay tumatakbo at nagtatago sa isang air raid shelter ng teatro. Kung walang pagsabog na magaganap ay itinutuloy nila ang palabas sa stage. Sa edad na 19, si Dolphy ay nakasama sa pelikula ni Fernando Poe Sr. na Dugo at Bayan. Ito ay ang naging unang break sa pelikula ni Dolphy. Ang ama ng kanyang malapit na kaibigan na si FPJ ang nagbigay ng pagkakataon kay Dolphy upang makapasok sa mundo ng Philippine show business. Matapos ang World War II, noon late 1940s, si Dolphy ay sumubok at pumasok din sa programa ng radyo sa pamamagitan ni Candy Ubaldo sa radio show na Wag Naman. Nakasama niya dito sila Pancho Magalona, Tessie Quintana at Baby Jane. Nakasama din siya sa iba pang Candy Ubaldo shows at nakatambal sa pagkukomedya ang isa pang komedyante na si Panchito. Nirekomenda ni Pancho Magalona si Dolphy kay Dr. Jose Doc Perez na may-ari ng Sampaguita Pictures noon 1952. Ang kanyang naging unang pelikula sa Sampaguita Pictures ay ang Sa Isang Sulyap Mo Tita. Kasama si Pancho Magalona at Tita Duran. Sa Sampaguita Pictures din sumikat ang comedy tandem nila ni Panchito. Si Dolphy ay sumikat sa kanyang pagganap bilang bakla sa mga pelikula. Nakilala siya dito sa pelikulang Jack and Jill noon 1954. Kasama sila Rogelio de la Rosa at Lolita Rodriguez. Hindi siya ang first choice sa pelikulang ito subalit noon siya ang makuhang gumanap sa role niya sa Jack and Jill ay hindi nagsisi ang mga producer dahil naging isa itong big hit sa masa. Ang Jack and Jill ay isang serial story sa comics na gawa ni Mars Revelo. Sumunod ay gumanap pa sa iba pang pelikulang adapted sa comics si Dolphy tulad ng Silverian noon 1958, Captain Barbell noon 1964, at Pacifica Felipe noon 1969. Ang unang seryosong role na ginanapan ni Dolphy ay kasama si Barbara Perez sa isang 4-in-1 drama movie. Si Barbara ay gumanap bilang isang bulag na babae at ang segment na ito ay hango sa Charlie Chaplin's movie City Lights.
Nang mag-expire ang kontrata ni Dolphy sa Sampaguita Pictures, siya ay umalis sa kumpanya. Noon siya ay magsimula sa Sampaguita Pictures, siya ay kumikita ng 1,000 piso kada pelikula. At noon bago siya umalis dito ay kumikita na siya ng 7,000 piso kada pelikula. Matapos niyang umalis sa Sampaguita Pictures, si Dolphy ay kinuha ni Eugenio Jenny Lopez Jr. sa Channel 3. Pero ang kanyang unang paglabas sa telebisyon ay sa ABS-CBN show na Buhay Artista na isang konsepto ni Jenny Lopez at Adang Fernando. Ang kanyang naging talent fee noon panahon iyon ay 500 piso kada show. Habang gumaganap sa mga show sa TV, si Dolphy ay gumawa rin ng mga pelikula sa mga independent studios tulad ng Leia Productions, Balatbat Productions, Filipinas Productions, Sultana Productions at Fernando Poe Jr., The Lanner Productions. Siya ay bumida sa 2 pelikula noon 1964, sa Captain Barbell at Fantasia of Fantasy World. Nakasama niya dito si Nova Villa. Noong 1965, binuo ni Dolphy ang RVQ Productions. Ang kanyang unang venture ay ang Buhay Artista na nerelease noong 1967. Nakasama niya dito sila Panchito, Susan Roses at Ronaldo Valdez. Si Dolphy ang nakadiscover kay Ronaldo Valdez dahil sa paghahanap nila ng bagong makakapareha ng aktres na si Susan Roses sa pelikulang Pepe and Pilar noong 1966. Nakita lang niya si Ronaldo sa isang basketball court, matapos nito ay isinama niya ito sa press conference upang ipakita kay Susan Roses. Ang unang reaksyon ni Susan kay Ronaldo ay ang pagtatanong kung wala na bang iba. Ang ginawa ni Dolphy ay isinama niya si Ronaldo sa barbershop upang magupitan ang kanyang buhok, ibinili ng bagong sapatos at pinahiram ng maayos na damit. Muli niyang dinala kay Susan si Ronaldo Valdez at ang naging reaksyon ni Susan dito ay mas katanggap-tanggap. Ang hindi alam ni Susan Roses ay pareho lang na lalaki ang ipinakita ni Dolphy sa kanya. Noon mauso ang mga secret agent movies. Si Dolphy ay nakiuso din. Una niyang naging secret agent movie ang Dolphinger noon 1965 bilang si Agent 123. Ito ay isang spoof ng pelikulang James Bond ng Hollywood na Goldfinger. Nakasama niya dito si Chiquito na gumanap bilang Agent O 210. Noon 1969, naging isa sa mga big hit ni Dolphy ang pelikulang Pacifica Felipe, kung saan siya ay gumanap dito bilang isang bakla. Ito ay nasundan ng pelikulang Pepito Fapungay o Viuda de Felipe noon 1973. At Sargento Fapungay, Ewan noon 1974. Noon 1971, isinilang ang palabas sa TV na John and Marcia sa Channel 9. Ang idea ng show ay nagmula kay Kichi Benedicto na head ng TV station. Unang ikinonsidera sa role ni Marcia ay sila Boots Ancenroa at Helen Gamboa na gaganap bilang asawa ni John o Dolphy sa palabas. Pero sa bandang huli ay napunta kay Nida Blanca ang role ni Marcia. Nakasama din ni Dolphy dito ang kanyang tunay na anak sa totoong buhay na si Rolly Quezon at ang aktres na si Maricel Soriano bilang anak nila John and Marcia. Ito ay naging isang instant big hit sa masa na kalaunan ay ginawa ng pelikula ng 8 beses. Noong 1978 ay bumalik si Dolphy sa gay role sa pelikulang Ang Tatay Kong Nanay na dinirekta ng batikang director na si Lino Broca. Nakasama niya dito ang binyansagang child wonder of the Philippines na si Nino Moloch bilang anak ng kanyang boyfriend sa pelikula na si Philip Salvador. Ang sumunod na naging matagumpay na pagganap ni Dolphy ay sa palabas sa TV na Home Along the Riles noon 1992. Kasama si Nova Villa bilang kanyang asawa at ang kanyang tunay na anak na si Vandolph. Nasundan ang Home Along the Riles ng Home Along the River noon taon 2002. At Home Along the Airport noon taon 2003. Noon 2001, ay muling gumanap sa isang gay character si Dolphy kasama ang kanyang mga anak na sila Eric Quezon at Jeffrey Quezon sa pelikulang Markova Comfort Gay.
Si Dolphy ay hindi na ikasal mula noon, subalit hindi lingid sa kaalaman ng masa ang tungkol sa kanyang mga nakarelasyon at pamilya. Sa loob ng mahigit 20 years bago siya pumanaw ay karelasyon niya at nagsasama sila ng aktres at singer na si Sasha Padilla. Sila ay tumira sa multinational village sa Parañaque. Ayon kay Dolphy, siya ay nagkaroon ng 5 seryosong relasyon bago si Sasha kung saan ay nagkaroon siya ng mga anak. Ang huli ay si Alma Moreno kung saan ay naging anak nila ang child actor na si Vandolph. Si Engracia o Gracia Dominguez na isang aktres na nakilala niya sa stage shows noon. Sila ay nagkahiwalay noon 1963. Pero sila ay nagkaroon ng 6 na anak. Sila Manny o Manny Boy, Salud o Solly, Rodolfo Jr. o Dolphy Jr., Freddie o Baby, Edgar at Raul o Rolly. Si Gloria Smith na isa rin aktres na kanyang nakilala noon 1956. Sila ay may 4 na anak. Sila Mariquita o Kay, Carlos, Geraldino o Dino at Edwin. Si Baby Smith na isa rin aktres na may screen name na Pamela Ponti. Sila ay may 4 din na anak na sila Ronaldo o Ronnie, Enrico o Eric, Madonna o Dana at Jeffrey o Epi Quizon. Si Evangeline Tugolaw na isang nurse na kanyang nakilala noon late 1960s habang nagsushooting ng pelikula sa isang ospital. Sila ay may isang anak na si Romel. Si Dolphy at Sasha Padilla ay may 2 anak na babae na sila Nicole na isang adopted. At si Zia. Ang mga anak ni Dolphy ay ang kanyang pride and joy. At ayon kay Dolphy ay kayang-kaya niya bigkasan lahat ng mga pangalan ng kanyang mga 17 anak mula pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Noon July 25, 2008, si Dolphy ay nag-celebrate ng kanyang 80th birthday. Nilaunch din dito ang kanyang biographical book na Dolphy, Hindi Ko Ito Narating Mag-isa. Ayon sa ABS-CBN President na si Charo Santos Concho, si Dolphy ay nagbigay ng mga ngiti at halakhak sa gitna ng mga problema. Noong November 2010, si Presidente Noynoy Aquino ay binigyan si Dolphy ng Grand Collar of the Order of the Golden Heart Award. Ito ay ang pinakamataas na award na maaring ibigay ng Presidente ng Pilipinas sa isang private citizen para sa kanyang kontribusyon sa mundo ng showbiz at sa kanyang mga charitable at philanthropic works. Noong July 10, 2012, sa edad na 83, si Dolphy ay pumanaw. 15 days bago ang kanyang ika-84 na kaarawan. Dahil sa multiple organ failure na komplikasyon ng pneumonia at chronic obstructive pulmonary disease at acute renal failure. Sa kanyang funeral sa Heritage Park sa Taguig, ang dating kapwa-aktor at president na si Joseph Estrada ay binigyan si Dolphy ng 2012 People's Artist Award para sa kanyang kontribusyon sa mundo ng pelikula. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Dolphy at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.